Pagkatapos ng 2 taong kumpletong katahimikan, inimbita ako ng aking anak sa hapunan. Umaasa akong magkakaayos kami, pero nakapasok ako sa isang bitag. Habang nakatayo ako sa pintuan ng dating tahanan ko, bigla akong hinawakan sa braso ng kasambahay at bumulong. Huwag kang pumasok diyan. Tumakbo ka na agad. Pinaniwalaan ko ang estranghera, nagtago ako, at nanood mula sa malayo. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan mong isubscribe ang channel at sabihin sa comments kung saan ka nakikinig. Ang palumpon ng rosas ay para mas mabigat kaysa dapat habang papasok ako sa driveway ng bahay na ibinigay ko 5 taon na ang nakaraan. Ang bahay ko, ang itinayo ko gamit ang sariling kamay. Well, pinangasiwaan ko ang pagpapatayo nito. Ang araw ng Marso ay sumasalamin sa mga bintana na parang kumukurap sa akin. Tinutuya ang aking pag-asa na magiging iba ang gabi ngayon. 2 taon. Ganyan katagal mula nang marinig ko ang boses ng aking anak na si Brian. 730 araw na katahimikan na sinira lamang ng isang text message, 3 araw na ang nakaraan. Tatay, pwede ba tayong mag-usap? Hapunan sa bahay namin, Biyernes, -7 ng gabi. Pakikalmahan mong dumating. Ako ay 67 taong gulang na. 35 taon akong naging hukom sa distrito. Nangasiwa sa mga mamamatay tao, magnanakaw, at sinungaling. Nakita ko na ang lahat ng taktika ng pandaraya sa libro. Pero kapag ang sarili mong anak ang humingi ng pakikipag-ugnayan pagkatapos ng 2 taong wala, hindi mo ginagamit ang lohika, ginagamit mo ang pag-asa na parang tanga. Itinuwid ko ang aking necktie, ang asul na ibinigay sa akin ni Brian, sa aking ika-negatibo, 65 kaarawan noong nag-uusap pa kami, at naglakad batungo sa harap na pintuan. Ang bahay ay nakatayo roon sa kanyang karilagan sa eksklusibong subdivision. Puro ladrilyo at maayos na landscaping. Malamang na nagkakahalaga na nang humigit kumulang 100 milyong piso ngayon. Ibinigay ko ito kay Brian at sa kanyang asawang si Kimberly bilang regalo sa kasal. 5 taon na ang nakaraan. Akala ko ay mapagbigay ako. Ngayon, nakatira ako sa isang masikip na apartment sa Quezon City. Pero ayos lang iyon. Mga magulang ang nag-aalay para sa kanilang anak, di ba? Ang daliri ko ay ilang pulgada na lang mula sa doorbell nang biglang bumukas ang pinto. Si Rosalinda ang nakatayo roon. Malapad ang kayumangging mata sa takot. Siya ang kasambahay namin sa loob ng 20 taon. Nanatili pa rin pagkatapos mamatay ang asawa ko. Patuloy na nagtrabaho para kina Brian at Kimberly. Kilala niya ang pamilyang ito kaysa kanino man. Ginoong Santos, bumulong siya. Nanginginig ang boses. Nakahawak ang mga daliri sa pulso ko na parang bisyo. Huwag kang pumasok diyan. Tumakbo ka. May inihanda silang kakilakilabot. Tinitigan ko siya. Sinubukan ng utak ko na iproseso ang mga salita niya. Pero parang galing sa malayo. Rosalinda, ano? Pakikalmahan mo. Mas humigpit ang hawak niya. Maniwala ka sa akin. Kailangan mong umalis ngayon. Libu-libong saksi na ang na-cross-examine ko. Natuto kang basahin ng tao. Makita ang sinungaling mula sa nagsasabi ng totoo. Si Rosalinda ay hindi sinungaling. Totoo ang gulat sa mga mata niya. Hilaw, natatakot. Saan? Tanong ko ng mahina. Sa halamanan ng kapitbahay. Magtago ka. Manood ka. Maiintindihan mo. Pakikalmahan mo, Ginoong Santos, pakikalmahan mo. May isang bagay sa boses niya na nagdesisyon para sa akin. Lumayo ako. Hawak pa rin ang rosas na parang tanga. At mabilis na tumawid sa damuhan patungo sa matataas na halaman ng kapitbahay. Pakiramdam ko ay katawa-tawa. Isang dating hukom na nagtatago sa halamanan na parang binatilyo na lumalabag sa curfew. Pero yumuko ako roon, nagreeklamo ang mga tuhod ko, at nanood sa dating tahanan ko. 5 minuto. Iyon lang ang kailangan para maiba ang mundo ko. 2 police cruiser ang dumating, kumikislap ang ilaw, pero walang sirena. 4 na pulis ang lumabas, kamay sa sinturon. Seryosong ekspresyon. Lumapit sila sa pintuan na may pag-iingat na parang inaasahan ang gulo. Binuksan ang pinto. Si Kimberly ang nakatayo roon. At kahit mula sa 50 metrong layo, nakita kong umiyak siya o nagpapanggap na umiyak. Automatikong gumana ang instinkto ko bilang hukom. Punit ang blusa niya sa balikat. May mga bakas na maskara sa mukha. Mukha siyang biktima. Parang bato sa balon ang tiyan ko. Nagsalita ang isang pulis sa kanya. Tinuro niya sa loob. Nagsabi ng isang bagay na hindi ko narinig, pagkatapos ay tumuro. Tinuro sa direksyon kung saan dapat ako. Ang direksyon kung saan ako sana, kung hindi ako pinigilan ni Rosalinda. Bumagsak ang mga piraso nang may nakakadiring kaliwanagan. Hindi nila ako inaasahan para sa hapunan. May iba silang inaasahan. Bitag, plano.
Ang sarili kong anak ang nag-imbita sa akin dito para sirain ako. Nanood ako habang hinahalughog ng mga pulis ang bahay. Nanood habang hinahawakan ni Kimberly ang punit niyang blusa. Umuuga ang ulo, nagpapanggap na biktima. Nanood habang lumitaw si Brian sa pintuan. Perpektong maskara ng pag-aalala at pagkalito. Ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta, magtali ng necktie, tumayo para sa tama. Ang batang kasalukuyang sinusubukang magframe sa akin para sa isang bagay. Nanginginig ang kamay ko. Nahulog ang mga rosas sa kung saan sa halamanan. Hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Wala akong maramdaman maliban sa malamig na galit na tumitira sa buto ko na parang yelo. Pagkatapos ng 30 minuto, umalis ang mga pulis. Nanatili akong nagtatago ng isa pang 20 minuto. Nanood habang bukas at sarado ang ilaw sa dating tahanan ko. Sa wakas, nang tumanggi ng talagang suportahan ng mga tuhod ko, gumapang ako pabalik sa kotse ko at nagmaneho. Hindi ko naalala ang pagmamaneho pabalik sa apartment ko. Hindi ko naalala ang pagpaada o pagsakay sa elevator sa ikatlong palapag o pagbukas ng pinto. Naalala ko ang pag-upo sa dilim ng sala ko. Isang kwarto na kasya sa foyer ng bahay na ibinigay ko at titig sa wala. Sinubukan akong sirain ng aking anak. Paulit-ulit ang mga salita sa isip ko na parang sira na plaka. Ang anak ko, ang sarili kong dugo at laman. Ang batang pinalaki ko mag-isa pagkatapos mamatay ang ina niya. Ano ang plano nila? Ano ang mangyayari kung pumasok ako sa pintuang iyon? Ang punyet na blusa, ang mga luha, ang mga pulis na papunta na. Hindi mahirap buuin. Akusahan nila ako ng isang bagay. Pang-abuso, siguro. Harassment, isang bagay na makakapagparesto sa akin. Makakapahiya, makakapinsala. Pero bakit? Umupo ako roon sa dilim at naramdaman ang pagiging matigas ng isang bagay sa loob ko. 35 taon bilang hukom ang nagturo sa akin ng pasensya. Tinuturo nito na hindi laging mabilis ang hustisya, pero laging posible. Gusto nila akong sirain. Kailangan nilang gumawa ng mas mahusay kaysa sa punyet na blusa at peking luha. Ako si Ricardo Santos. 3 dekada at kalahati akong nanood ng mga kriminal na sinusubukang talunin ang sistema. Alam ko ang bawat butas, bawat president, bawat paraan na mapoprotektahan ng batas ang inosente o maparusahan ang may sala. At ang anak ko at ang asawa niya ay gumawa lang ng isang napakalaking pagkakamali. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa single armchair ko sa apartment at nanood ng mga ilaw ng lungsod na kumikisla sa bintana ko. Iniisip ang lahat ng sandali na hinayaan kong makalipas. Lahat ng babala na binagsak ko dahil gusto kong maniwala sa anak ko. 5 taon na ang nakaraan. Ang araw ng kasal ni Brian ay ang pinakamasayang araw ng buhay ko mula nang mamatay ang asawa ko. Nilakad ko siya sa aisle. Wala ang ina niya. Ako ang parehong ama at ina. At nakita ko ang kagalakan sa mga mata niya. Mukhang perpekto si Kimberly, maganda, edukado, kaakit-akit, isang financial analyst na matalimang isip at mas matalimang damit. Naalala ko ang rehearsal dinner. Tatay, sabi ni Brian, hinila ako sa gilid. Gusto ko lang sabihin na pinag-usapan namin ni Kimberly. Gusto namin maramdaman mo na bahay mo pa rin ito. Itinayo mo ito kasama si nanay. Hindi namin malilimutan iyon. Naiyak ako. Nakakahiya talaga. Para sa isang lalaki na ipinagmamalaki ang pagiging kalmado. Anak, bahay mo na ito. Buuin mo ang buhay mo rito. Buuin mo ang pamilya mo rito. Iyon lang ang gusto ko. Niyakap ako ni Kimberly ng gabing iyon. Ikaw ang tatay na hindi ko naging. Ricardo, bumulong siya. Pangako ko alagaan ko si Brian. Mag-aalagaan kami. Magagandang salita. Lason na nakabalot sa sutla. Ang unang senyales ay dumating 6 na buwan pagkatapos ng kasal. Thanksgiving. Ako ang laging nagho-host ng Thanksgiving. Tradisyon iyon, paboritong holiday ng asawa ko. Pero ng taong iyon, tumawag si Brian na sasama sila sa pamilya ni Kimberly. Naiintindihan mo ba, tatay? Kailangan naming hatiin ang oras ng patas. Patas. Tumango ako sa telepono, sabi ko, syempre, naiintindihan ko. Nag-isa akong kumain ng rotisserie chicken, habang nanonood ng masamang pelikula. Dumating ang Pasko. Oh, tatay, pasensya na. Akala ni Kimberly sinabi ko na sa iyo na sa magulang niya kami magpipasko, ngayong taon. Nagkagulo ang wires namin. Wires crossed. Tama. Pagkatapos ay dumating ang mga kahilingan ng pera. Maliit muna. Tatay, nagre-renovate kami ng kusina. Makakatulong ka ba? 250,000 lang. Siyempre tinulungan ko. Nasira ang kotse. Kailangan ng bago. Malaki ang down payment.
Mas mataas ang property tax kaysa inaasahan. May investment opportunity. Doon nagsimulang magbago. Ang investment opportunity. Dumating si Brian sa apartment ko. Ang masikip, malungkot na apartment ko na nakakunot ang ilong niya pagbasok. At umupo sa harap ko na may mga papeles at projections at pangako. Sure thing ito, tatay. Kasama ang kumpanya ni Kimberly. Pwede nating doblehin ang pera sa 2 taon. Pero kailangan ng kapital. Kailangan ko na invest mo ang pension fund mo. Tiningnan ko ang mga papeles. Tiningnan ng anak ko. Nakita ang isang bagay sa mga mata niya na hindi ko pa nakita noon. Pagkahumaling na may halong mas matigas. Kasakiman siguro, o takot. Anak, ito ang retirement ko. Lahat ng meron ako. Eksakto. Ayaw mo bang lumaki ito? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Doon lumitaw si Kimberly sa pintuan ko. Hindi ko alam na sumama siya. Naghihintay sa kotse. Ricardo, sabi niya, matamis at matalim ang boses. Naiintindihan ko na maingat ka. Pero anak mo si Brian. Humihiling siya ng tulong mo. Hindi mo ba siya pinaniniwalaan? Naramdaman ko ang pagsara ng bitag noon pa. Pero sinubukan kong iwasan ng maayos. Hindi tungkol sa paniniwala. Tungkol sa pagiging matalino sa pera. Napaghirapan ko ito. Napaghirapan mo. Lumamig ang boses ni Kimberly. Napaghirapan din ni Brian. Pero mukhang hindi mahalaga iyon sa iyo. Mukhang hindi gaanong mahalaga ang tagumpay ng anak mo kaysa sa mahalaga mong savings. Lumala ang argumento. Tinawag ako ni Brian na makasarili. Tinawag ako ni Kimberly na controlling. Sabi niya sinusubukan kong panatilihing dependent si Brian. Panatilihing maliit. Mahina ang depensa ko. Aminin ko, at umalis sila. Tinawagan ko si Brian kinabukasan para mag-sorry. Nag-iwan ng 3 voicemail. Nag-text, wala. 2 linggo pagkatapos, nagmaneho ako sa bahay. Si Kimberly ang sumagot sa pinto. Ayaw makita ni Brian sa ngayon, Ricardo. Narinig mo siya ng malalim. Kailangan niya ng space. Space. 2 taon ng space. Umupo ako sa dilim na apartment ko pagkatapos ng halos pagkakabitag sa bahay. Sa wakas naiintindihan ko. Hindi tungkol sa investment talaga. Test iyon. Nang hindi ko maipasa ang test nila, nang ayaw kong ibigay ang buong buhay ko, naging problema ako. Hadlang. At ngayon gusto nilang tanggalin ang hadlang na iyon ng permanente. Naisip ko si Brian bilang bata, 8 taong gulang, natututo magbisikleta nang walang training wheels. Natumba siya, nagkasuga sa tuhod na dumudugo, at nilinis ko ang sugat habang umiyak siya. Tatay, hindi ko kaya, iyak niya. Kaya mo, sabi ko. Bumangon ka. Subukan ulit. Iyon ang ginagawa natin. Bumangon siya. Natuto siyang magbisikleta. Wala na ang batang iyon. Sa lugar niya ay isang lalaki na hindi ko nakikilala. Isang lalaki na kinokontrol ng isang babae na nakikita ang tao bilang ari-arian na gagamitin o liability na tatanggalin. Bumalik ang galit na naramdaman ko sa bahay. Pero mas malamig na ngayon, kinakalkula. 35 taon akong nanood sa korte ng masasamang tao na gumagawa ng masama at nahaharap sa parusa. Alam ko kung paano gumagana ito. Alam ko ang sistema sa loob at labas. Akala nila ako ay isang malungkot na matandang lalaki. Madaling manipulahin o madaling sirain. Mali sila. Tumayo ako, binuksan ang ilaw, at hinanap ang telepono ko. May mga tawag akong gagawin, mga plano na bubuo, ebidensya na kailangang tipunin. Si Rosalinda ang nagligtas sa akin ngayong gabi. Pero kailangan kong malaman kung ano ang plano nila. Kung ano ang inaasahan nilang makamit. At pagkatapos ay kailangan kong tiyakin na harapin nila ang bawat parusa na papayagan ng batas. Dahil ako si Ricardo Santos, dating hukom sa distrito, at malapit ko nang turuan ang anak ko ng aral na dapat niyang natutunan noong siya ay 8 taong gulang. May parusang mga aksyon, at hindi ka pwede sirain ang tao nang hindi sagutin ito. Nagsimula na ang laro, at sa pagkakataong ito, balak kong manalo. Tinitigan ko ang numero ni Rosalinda sa telepono ko sa loob ng 10 minuto bago tumawag. Ang umaga na sikat ng araw ay sumasalamin sa blinds ng apartment ko. Naghahagis ng mga anino na parang rehas sa coffee table ko. Naayon talaga. Halos pumasok ako sa hawla na ginawa ng sarili kong anak. Sumagot siya sa unang ring. Ginoong Santos, Rosalinda. Mas magaspang ang boses ko kaysa inaasahan. Kailangan kong malaman kung ano ang narinig mo. Lahat. May katahimikan. Narinig ko ang paghinga niya. Narinig ko ang pag-click ng pinto na sumasara. Naghahanap siya ng privacy. Matalino. Nasa study sila. Nagsimula siyang mahina. Gabi bago nila isinend sa iyo ang text.
Naglilinis ako sa upstairs hallway at narinig ko ang mga boses nila. Si GNG, Kimberly ay excited. Sabi niya, kapag nakuha na natin ang restraining order, madali na ang iba. Mas humigpit ang kamay ko sa telepono. Tuloy. Tinanong ni Ginoong Brian. Paano kung hindi siya dumating? At tumawa siya. Ginoong Santos, sabi niya, darating siya. Desperado siyang makita ang anak niyang mahalaga. Matatanda na ang mga matatanda, predictable. Nabasag ang boses ni Rosalinda. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang plano. Akusahan kanila na inatake siya ng inapropriate na pag-ugali. Nakastandby na ang pulis. Tinawagan niya sila bago ka pa dumating. Sabi niya natatakot siya sa kaligtasan niya dahil nagpapadala ka ng threatening messages. Wala akong isinend na mensahe. Ang text invitation ay galing sa phone ni Brian sa akin. One way. Kapag naaresto ka na, patuloy ni Rosalinda, plano nila mag-petition para sa psychological evaluation. Ipinta kang unstable, dangerous, pagkatapos ay guardianship, control sa finances mo, pension mo, lahat. Naging asido ang kape sa tiyan ko. Gusto nilang ipahayag akong incompetent. Gino, sabi ni GNG, Kimberly na alagaan ka sa isang facility sa kung saan. At sa wakas ay makukuha nila ang nararapat sa kanila. Ang nararapat sa kanila. Hindi sapat ang bahay. Gusto nila ang lahat. Gusto nilang ilagay ako sa home at alisan ng laman ang accounts ko habang nangingidiot ako sa harap ng tea. Salamat, Rosalinda. Nagawa ko. Iniligtas mo ang buhay ko. Lagi kang mabait sa akin, Ginoong Santos. Noong may sakit ang anak ko, binayaran mo ang gamot niya. Hindi mo kailangang gawin yon. Lumakas ang boses niya. Hindi ko hahayaang sirain kanila. Ano ang kailangan mo? Ano ang kailangan ko? Ebidensya. Patunay. Paraan para ibalik ang bitag nila sa kanila. Manatili ka roon kung kaya mo, sabi ko. Panatilihin ang mata at tenga mo, pero mag-ingat. Huwag mag-alala. Pagkatapos namin mag-usap, umupo ako sa katahimikan at naramdaman ang isang malamig at matalim na bagay na nagkikristal sa dibdib ko. Sobrang sigurado sila sa sarili nila. Sobrang sigurado na lalakad ako sa bitag nila na parang kordero. Oras na para ipakita sa kanila kung ano ang kaya ng isang hukom na nasa sulok. Ginugol ko ang susunod na 3 araw na nanonood sa anak ko. Hindi stalking, wala nang ilegal. Basta nanonood mula sa pampublikong lugar. Sa coffee shop sa tapat ng opisina niya. Sa park bench malapit sa restaurant kung saan siya naglo-lunch. Sa parking lot ng GYM na pinupuntahan ni Kimberly. Pakiramdam ko ay detective sa Stakeut. Maliban na ang kriminal na sinusundan ko, ay tinawag akong tatay noon at umiyak sa bisig ko pagkatapos ng nightmare. Martes ng hapon, nakita ko si Brian na nakipagkita sa isang tao sa cafe sa downtown. Isang abogado, sa itsura, mamahaling suite, leather briefcase, ang partikular na hangin ng practiced sympathy ng mga abogado. Umupo sila sa sulok na booth, at pumosisyon ako malapit sa bintana na may dyaryo at reading glasses. Mukhang masama si Brian. Nakabaluktot ang necktie niya, magulo ang buhok. Patuloy niyang hinahagod ang kamay sa buhok, lalong lumala. Nagsalita ang abogado ng mahina. Inililipat ang mga dokumento sa mesa. Nanginginig ang kamay ni Brian habang pumipirma. Ano ang inihahanda nila? Restraining order application siguro. Ebidensya ng di umano'y instability ko. Character witnesses, marahil. Mga taong tuturuan ni Kimberly na ilarawan ako bilang agresibo, unpredictable, senile. Umalis muna ang abogado. Nanatili si Brian. Titig sa kape na parang may sagot doon. Sa isang sandali, nakita ko ang batang siya, hindi sigurado, naghahanap ng gabay. Pagkatapos ay dumating si Kimberly. Instant ang pagbabago. Tumuwid si Brian. Naglagay ng ngiti na hindi umabot sa mga mata. Umupo si Kimberly sa tabi niya, hindi sa tapat, sa tabi, at inilagay ang kamay sa braso niya. Possessive, controlling. Nanood ako sa interaksyon nila na may paihong atensyon na ibinibigay ko sa libu-libong testimonya ng saksi. Si Kimberly ang karamihan sa pagsasalita. Mabilis ang paggalaw ng labi. Matalim ang galaw ng libreng kamay. Tumango si Brian, tumango, tumango. Kapag sinubukan niyang magsalita, pinutol niya sa hawak. Tingin, salita na hindi ko narinig, pero nakita ko ang epekto. Siya ay isang pupet. Ang anak ko ay naging mayonete. At si Kimberly ang may hawak ng bawat string. Tinalakay nila ang isang bagay ng seryoso. Lanbi siguro, tulad ng binanggit ni Rosalinda. Ano ang mangyayari kung makaligtas ang tatay? Binasa ko ang mga labi kung ano ang kaya ko. Pera, abogado, insurance, facility. Bawas salita ay pako sa kabaong na ginagawa nila para sa akin.
Nakakagulat ang kumpiyansa ni Kimberly. Umupo siya ng tuwid, kalmado ang ekspresyon, halos mapayapa. Naniniwala siyang nanalo na siya. Bakit hindi? Inihiwalay niya si Brian sa tatay niya. Manipulahin siyang humingi ng pera. Ginawang 2 taon na katahimikan ang pagdanggi na iyon. At ngayon ay nag-orchestrate ng plano para sirain ako ng tuluyan. Textbook sociopath, talaga. Nakakita na ako ng marami sa korte ko. Si Brian naman, mukhang haunted. Ang mga mata niya ay naglalakad sa kefe, hindi na nanatili. Nakakuyom ang panga niya nang mahigpit na makikita ko ang kalamnan mula sa kabilang dulo ng kwarto. Kapag hinawakan ni Kimberly ang kamay niya, bahagyang napangiwi siya bago pinilit na mag-relax. Natatakot siya, hindi sa akin, sa kanya, o marahil sa sarili niya, sa kung ano siya. May flash ng awa na agad kong pinatay. Gumawa siya ng mga pagpili. Pinili niya siya kaysa sa akin. Kasakiman kaysa integridad. Kasinungalingan kaysa katotohanan. Ano man ang mangyari pagkatapos, pinaghirapan niya ito. Umalis sila ng magkasama. Kamay ni Kimberly sa likod ni Brian. Pinapatnubayan siya na parang bata. Naghintay ako ng 5 minuto bago sumunod sa malayo. Nanood silang sumakay sa Mercedes na tinulungan kong bilhin ni Brian 2 taon na ang nakaraan. Maliit na utang lang, tatay. Babayaran ko. Hindi niya ginawa. Nang gabing iyon, umupo ako sa apartment ko at gumawa ng listahan. Hindi sa papel. Masyadong risky, pero sa isip. Tulad ng paghahanda ko sa komplikadong kaso. Ebidensya na kailangan. Testimonya ni Rosalinda. Mga financial record na nagpapakita ng utang nila. Dokumento ng house transfer. Patunay ng plano nila. Recordings kung possible. Legal na landas. Hamunin ang house gift bilang fraudulent conveyance. Criminal complaint para sa attempted false imprisonment, fraud, conspiracy, civil suit para sa damages. Professionals na kailangan, abogado, private investigator siguro. Bagaman kaya ko ang karamihan ng surveillance. Financial analysts para masundan ang problema sa pera nila. Kahinaan na pwedeng gamitin, pagkakasala ni Brian. Takot niya, ang mga bitak sa relasyon nila na nakita ko sa KF na iyon. Ang katotohanan na sobrang kumpiyansa, si Kimberly, kaya magiging sloppy siya. At ang pinakamalaking pagkakamali nila, ang pag-underestimate sa akin. Akala nila dahil binigyan ko sila ng bahay, ibibigay ko ang lahat. Akala nila dahil 2 taon akong tahimik, mananatili akong tahimik magpakailanman. Akala nila ako ay isang malungkot na matandang lalaki, unti-unting nawawala sa malungkot na apartment. Nakalimutan nila na 35 taon akong sumisira sa mga taong nag-underestimate sa batas. Ang opisina ni Gerald Moreno ay hindi nagbago sa loob ng 15 taon mula nang huli akong pumunta roon. Pareho ang madilim na kahoy na paneling. Pareho ang leather chairs. Parehong view ng skyline ng Makati. Maraming beses kaming nagkita sa korte. Siya ang nagtatanggol. Ako ang naghahatol. At pinanatili namin ang uri ng propesyonal na respeto na nagmumula sa karapat-dapat na kalaban. Ricardo, tumayo siya nang ipakita ako ng sekretarya. Inilahad ang kamay. Matagal na. Narinig ko na nagretiro ka 3 taon na ang nakaraan. Kinamayan ko siya at umupo ng walang paligoy-ligoy. Gerald, kailangan ko ng tulong mo. At kailangan mong maintindihan na ang sasabihin ko ay personal at urgent. Nagbago ang ekspresyon niya sa alerto. Mabuti. Lagi kong pinahahalagahan ang kakayahang mag-focus niya. Inilahad ko ito ng maayos, kronolohikal, tulad ng paglalahad ko ng ebidensya sa korte. Ang house gift 5 taon na ang nakaraan. Ang unti-unting paghihiwalay, ang mga kahilingan ng pera, ang 2 taon na katahimikan, ang dinner invitation, ang babala ni Rosalinda, ang police trap na halos na-avoid ko, ang narinig na usapan tungkol sa guardianship at financial control. Nakinig si Gerald ng walang pagputol. Nagtatake ng notes sa kanyang precise na sulat kamay. Pagkatapos kong matapos, sumandal siya at tinitigan ako. Attempted fraud iyan sa minimum. Sabi niya ng dahan-dahan. Posibleng conspiracy, false imprisonment, kung nagdagumpay silang iparesto ka sa peking paratang, at ang guardianship angle. Kalkuladong premeditated exploitation yan. Tinapik niya ang pen sa notepad. Pero mahirap patunayan. Alam ko. Kaya kailangan ko ang expertise mo. Tumango siya. Ang house gift. Kawili-wili iyan. Sa Pilipinas, pwedeng hamunin ang transfers na may fraudulent intent. Kung mapatunayan mo na plano nilang samantalahin ka mula simula o may undue influence, pwedeng i-void ang transfer ng buo. May utang na sila ng magpakasal, sabi ko. Hindi ko alam noon, pero kaya ko nang makuha ang mga record. Nakakatulong iyan para mag-establish ng motive. Gumawa pa ng notes si Gerald. Ano ang tungkol sa kamakailang insidente?
May ebidensya ba? Testimonya ni Rosalinda. Willing siyang mag-record sa korte. Ang housekeeper ay laban sa kanila. Kumunot ang noo niya. May kaunti yon, pero kailangan ng higit pa. Makakakuha ba siya ng recordings? Legal. Sa Pilipinas, one-party consent state para sa recordings. Kung naroroon siya sa usapan at pumayag siya sa pag-record, admissible yon. Dahil technical na ikaw pa rin ang legal owner ng bahay hanggang sabihin ng korte, pwedeng i-authorize mo siya bilang agent mo. Naramdaman ko ang paghila ng ngiti sa labi ko. Ang unang totoong ngiti ko sa mga araw. Elegant iyon. Iyon ang batas. Lumapit si Gerald. Ricardo, kailangan kong maging malinaw. Magiging pangit ito. Laban sila. Siguro akusahan ka ng harassment. Paggamit ng judicial connections. Pagiging bitter na matandang hindi makakalimutan. Maaring makasali ang media. Maaring magkaroon ng epekto sa reputation mo. Ang reputation ko. Halos matawa ako. Gerald, sinubukan nila akong ipaesto sa peking paratang para ma-steal ang pension ko at ilagay ako sa facility. Kaya ko pang hawakan ang legal fight. Tama. Tinitigan niya ako ng matagal. Alam mo na hindi ito tungkol sa revenge sa legal na pananaw. Tungkol ito sa pagprotekta sa rights mo at paghahawak sa kanila accountable sa criminal conspiracy. Siyempre, tinagpo ko ang mga mata niya. Ang revenge ay petty. Ang hustisya naman, iyon ang hinabol ko sa buong kaera ko. Kailangan ko ng retainer. Sa ganitong kaso, hindi problema ang pera. Matipid ako sa 3 taon. Naisave ang karamihan ng pension ko. Gusto ko ang pinakamahusay na outcome sa loob ng hangganan ng batas. Gusto ko silang harapin ang bawat parusa na pinaghirapan ng mga aksyon nila. Nagbago ang ekspresyon ni Gerald sa parang pag-apruba. Kung gayon, buuin natin ang kaso na ipagmamalaki ng dating korte mo. Sa susunod na 2 linggo, naging pamilyar ako sa makinarya ng investigasyon na dati kong tinitingnan lamang mula sa bench. Nagdala si Gerald ng financial analyst na sumusunod sa problema, sa pera ni Brian, at Kimberly na parang bloodhound na sumusunod sa amoy. Ang laawang lumitaw ay nakakapinsala. Si Kimberly ay may 5 milyong utang ng magpakasal. Credit cards, personal loans, judgment mula sa dating landlord sa ibang bansa. Solvent si Brian noon, pero nagsimula ang paggastos agad. Ang kitchen renovation na pinondohan ko ay double ang halaga ng sinabi nila. Ang iba ay napunta sa pagbabayad ng utang ni Kimberly. Ang car loan, property taxes, lahat ay inflated. Lahat ay dahilan para kumuha ng pera. Pagkatapos ay ang malaking investment scheme na tinanggihan ko. Sinubukan nila ang 3 iba pang source. Ang tiyuhin ni Brian, ang magulang ni Kimberly, isang business partner ni Brian, at tinanggihan ng lahat. Ang pattern ng pagtanggi ay nagpapahiwatig na hindi ako lang ang target nila. Desperado sila, sabi ni Gerald. Inilalahad ang financial records sa desk niya. Sa pagitan ng minimum payment sa credit card, mortgage sa bahay, at car loans, halos hindi sila nakakalutang. Isang major expense at lulunod sila. Ang major expense na yon ay ang legal fees ko para hamunin ang house transfer. Eksakto. Ngumiti siya ng malungkot. Makatao ang irony. Kinontak ko ulit si Rosalinda. Sa pagkakataong ito kasama si Gerald sa speakerphone para ipaliwanag ang recording authorization. Sumang-ayon siya agad. Mag-iingat ako, pangako niya. Pinagkakatiwalaan nila ako ngayon. O siya man lang. Malayang nagsasalita si GNG. Kimberly sa harap ko na parang muebles ako. Iyon ang pagkakamali nila, sabi ko. Ang mga taong tinuturing ang iba bilang muebles ay nakakalimutan na may tenga ang muebles. 3 araw pagkatapos, tumawag si Rosalinda na may audio files. Nanginginig ang boses niya habang ipinaliliwanag ang nakuha niya. Si Kimberly at Brian na nag-uusap tungkol sa backup plans kung sakaling makaligtas ako sa bitag. Ang salitang ginamit nila ay survived, na parang sakuna na naligtas nila. Sa recordings, malamig ang boses ni Kimberly na kalkulasyon. Susubukan pa rin natin ang incompetence angle. Maghanap ng sympathetic doctor. Ipapakita natin ang erratic texts ng tatay mo. Susulatan natin kung kailangan. Nakakalimutan na matatanda ang mga bagay, di ba? Kailangan lang natin ng sapat para makapasok sa guardianship proceedings. Ang boses ni Brian, nag-aalangan. Hindi ko alam kung kaya ko iyon. Laban siya. Matatalim si Kimberly. 67 taong gulang na siya at nakatira sa isang basurang apartment. Ano ang ilalaban niya? Ikaw ang tanging pamilya niya, Brian. Sasama ang korte sa atin. Tiningnan ko ang mga recordings na iyon ng 3 beses. May memories ang bawat inflection, ang casual na kalupitan, ang kalkulasyon, ang absolute na katiyakan na mananalo sila.
Nakalimutan nila ang isang mahalagang bagay. 35 taon akong natuto kung paano gumagana ang sistema, kung paano bumuo ng kaso, kung paano asahan ang estratehiya ng kalaban. Nagdala sila ng kutsilyo sa laban sa korte. Inihay ni Gerald ang initial paperwork noong Biyernes ng hapon. Petition para i-void ang house transfer batay sa fraudulent inducement, ebidensya ng financial exploitation, request para sa compensatory damages. Kasabay nito, nag-file kami ng criminal complaint sa pulisya. Attempted fraud, conspiracy to file false charges, possible elder abuse. Habang pinipirmahan ko ang mga dokumento, naramdaman ko ang dating thrill ng kaso na nabubuo. Ang mga piraso na nag-click sa perfect legal alignment. 40 taon ng paghatol sa mga kriminal. Ngayon kailangan kong patunayan na ang sarili kong anak ay isa. Is-serve ang papeles loons ng umaga. Naiisip ko ang mga mukha nila kapag kumatok ang process server sa pintuan ng bahay ko. Ipakikita ko sa kanila kung ano ang itsura ng survival. Si Detective Carla Santos ay may uri ng mata na walang nakakaligtaan. Matalim, nag-a-assess, ang mata ng taong gumugol ng mga taon sa paghihiwalay ng totoo sa kasinungalingan. Nang ipakilala kami ni Gerald sa headquarters ng pulisya, matatag niyang kinamayan ako at tinuro ang opisina niya. Hukom Santos, sabi niya, umupo sa likod ng desk. O dapat sabihin na, Ginoong Santos na. Ricardo na lang. Umupo ako sa tapat niya. Napansin ang mga case files na maayos na nakastack, ang commendation sa dingding, ang coffee cup na may faded na logo ng pulisya. Organisado, detail-oriented, experienced, mabuti. Nakaka-interes ang reklamo na inihain ng abogado mo. Patuloy niya, binuksan ang folder. Conspiracy, attempted fraud, filing false charges. Seryosong akusasyon iyan laban sa anak at manugang mo. Matatag kong tinagpo ang tingin niya. At totoo lahat iyon. May ebidensya ako. Sa susunod na oras, nilakad ko siya sa lahat. Ang dinner invitation pagkatapos ng 2 taon, nakatahimikan. Ang babala ni Rosalinda, ang pagdating ng pulis sa walang eksena, ang narinig na usapan tungkol sa guardianship at financial control, ang recordings ng plano nila sa backup schemes. Nakinig si Santos ng may particular na intensity na binuo ng mga pulis kapag nag-click ang kaso. Pagkatapos kong matapos, sumandal siya. Ang housekeeper mo, si Rosalinda Garcia, willing siyang mag-testify under oath. Nagbigay na siya ng sworn statement kay Gerald. At may recordings ka ng mga akusado na nag-uusap tungkol sa plano nila. Maraming recordings, lahat legal na nakuha sa ilalim ng one-party consent law. Bahagyang ngumiti si Santos. Alam mo ang batas mo. 35 taon akong nag-apply nito. Ngayon umaasa ako rito. Tinawag niya muna si Rosalinda. Naghintay ako sa katabing kwarto. Nanonood sa one-way glass habang umupo ng tuwid si Rosalinda sa interview room. Kamay na nakatiklop sa kandungan. Nakasuot siya ng Sunday dress, respectful, dignified, at nang tanungin siya ni Santos na ilarawan ang narinig niya, hindi nanginginig ang boses ni Rosalinda. Sabi ni GNG, Kimberly na kailangan nilang ipaesto si Ginoong Santos para maklaim na dangerous siya. Sabi niya, kapag nakuha na ang restraining order, pwedeng magpetition para sa guardianship. Tumawa siya at sinabi, mga matatanda, predictable talaga. Nagsulat ng notes si Santos, neutral ang ekspresyon. At si Ginoong Brian Santos, ano ang role niya? Natatakot siya, sa tingin ko. Pero sumama siya. Sabi niya, paano kung hindi dumating si tatay? At sinabi ni GNG, Kimberly, darating siya. Desperado siya. Bahagyang nabasag ang boses ni Rosalinda. Pinalaki ni Ginoong Santos ang batang iyon mag-isa pagkatapos mamatay ang asawa niya. Makita siyang maglano nito, nabasag ang puso ko. Pagkatapos umalis ni Rosalinda, dinala ni Santos si Brian. Lumapit ako, nanonood sa anak kong pumasok sa interview room na parang lalakad sa execution. Mas masama pa ang itsura niya kaysa sa cave. Kulubot ang suit niya, nakabaluktot ang necktie. Madilim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nanginginig ang kamay niya habang umuupo. At hindi niya kayang tagpuin ang tingin ni Santos ng matagal. Ginoong Santos, nagsimula si Santos, kailangan kong tanungin ka tungkol sa gabi ng Marso 15. Inimbita mo ang tatay mo sa hapunan. Ang boses ni Brian ay halos hindi marinig. Gusto naming mag-reconnect pagkatapos ng 2 taon na walang kontak. Bakit noon? Nagtatali ang kamay ni Brian. Akala namin oras na. Kami, matatalimang tono ni Santos ng bahagya. Ikaw at ang asawa mo. Hayaan ni Santos na humaba ang katahimikan. Alam ko ang teknik. Hayaan silang punan ang void. Hayaan ang nervousness na magpaluwag ng dila. Si Brian ay nag-fidget, nag-uncross at nag-recross ng mga binti.
Ang tatay mo ay hindi dumating ng gabing iyon, patuloy ni Santos. Pero tinawagan ang pulis sa bahay niyo. Bakit, Kimberly? Ang asawa ko. Akala niya may narinig siya sa labas. Natakot kami. Natakot sa ano? Hindi namin alam. Madilim. Nanood ako sa anak kong nagsisinungaling. Nanood siyang umiiwas ng tingin. Nanood sa mga daliri niya na tumutugtog sa hita. 35 taon ng panonood sa saksi. At mabasa ko ang guilt na parang neon sign. Pinindot ni Santos. Tinawagan niyo ang pulis bago pa dumating ang tatay mo. Nakita sa call log. Kailangan ko munang makausap ang abogado ko. Biglang sabi ni Brian. Perfect timing. Bumukas ang pinto ng interview room at pumasok si Kimberly. Ang abogado nila, medyo mamahalin sa suite. Sumusunod sa likod. Tapos na ang interview na ito. Anunsyo ng abogado. Pero si Kimberly ay diretso kay Brian. Inilagay ang kamay sa balikat niya na may pamilyar na possessive grip at yumuko para bumulong sa tenga niya. Napangiwi si Brian, pero tumango. Nanood si Santos nito ng may interes. Ako rin. Control, naisip ko. Kahit dito sa interrogation room ng pulisya, hindi niya mapigilan ang sarili. Kailangan niyang i-manage si Brian para panatilihin siya sa script. GNG, Santos, sabi ni Santos ng kalmado. Gusto kong i-interview ka ng hiwalay. Hindi kailangan ng client ko, simula ng abogado. Mag-uusap ako, putol ni Kimberly, malamig na kumpiyansa sa bawat pantig. Wala akong tinatago. Inilipat nila si Brian. Umupo si Kimberly sa upuan niya, pinakinisan ng skirt, at binigyan si Santos ng ngiti na hindi umabot sa mga mata. Detective, naiintindihan ko na iniimbestigahan mo ang ilang reklamo mula sa biyenan ko. Gusto ko lang sabihin na sinusubukan lang naming protektahan ang sarili namin. Protektahan ang sarili ninyo mula sa ano. Unstable si Ricardo mula nang magretiro, gumagawa ng akusasyon, nagpapadala ng disturbing messages. Wala kaming nahanap na mensahe mula sa kanya sa iyo o sa asawa mo. Mas humigpit ng bahagya ang ngiti ni Kimberly. Matalino siya sa pagtatago ng bakas. Iyon ang nagpapahamak sa kanya. Nanood ako sa performance niya. Nanood siyang gamitin ang kalmado, rasyonal na tono. Magaling siya. Bibigyan ko siya ng credit. Kung hindi ko alam ang totoo, hindi ko narinig ang recordings, baka naniwala ako sa kanya. GNG, Garcia, ang housekeeper ninyo, sabi niya narinig niya kayo at ang asawa ninyo na nagpaplano na mag-akusa ng peke kay Ricardo Santos. Ano ang sagot mo, Rosalinda? Tumawa si Kimberly ng dismissive. Lagi siyang selos sa akin. Malinaw na manipulahin siya ni Ricardo. Binayaran siguro para sabihin iyan. Walang reaksyon si Santos. May recordings kami. Pinutol ng abogado ni Kimberly. Illegally obtained ang recordings, hindi talaga. Bumulong ako kay Gerald, na nakatayo sa tabi ko sa observation room. Perfectly legal iyon sa batas ng Pilipinas. Sa kabilang panig ng salamin, ipinaliwanag ni Santos ang pareho. Napakatahimik na mukha ni Kimberly. Bagaman nanatili ang frozen ng ngiti. Sa tingin ko, sabi ng abogado niya ng maingat. Tapos na tayo rito hanggang ma-review namin ang lahat ng materials. Pagkatapos nilang umalis, dumating si Santos para hanapin ako. Nagbigay ng liwanag iyon, sabi niya. Ang anak mo ay isang hinga na lang mula sa pag-amin. Ang manugang mo naman, predator siya, tapos ko. Naniniwala siyang mas matalino siya kaysa sa lahat. Ang kumpiyansang iyon ang magiging downfall niya. Malaking tulong ang recordings. Ipapasa ko ito sa opisina ng EA. Pero sa totoo lang, Ginoong Santos, siya ay huminto. Ito rin ay civil matter. Ang bahay mo, ang finances mo, ang criminal charges ay magtatagal. Alam ko. Ngumiti ako ng malungkot. Kaya nag-file rin ako ng civil suit. Multiple fronts, detective. Laging attack sa multiple fronts. Nag-alis kami ni Gerald sa istasyon ng pulisya ng magkasama. Mainit ang araw ng Abril sa mukha ko. At sa unang pagkakataon sa mga linggo, naramdaman ko ang isang bagay na parang pag-asa. Natatakot sila, obserba ni Gerald. Dapat sila, pero lalaban si Kimberly. Hahanap siya ng pinakamahusay na abogado na kaya niyang bayaran. Gagastusin ang bawat sentimo nila. Na nangangahulugan na wala nang natitira para sa house payments. Ang minimum sa credit card. Eksakto. Huminto ako sa kotse ko. Tumingin pabalik sa gusali ng pulisya. Kahit manalo sila sa korte, matatalo sila sa lahat ng laban. Nalulunod sila, Gerald. At ako ang nagbukas ng floodgates. Parang hustisya iyon. Hindi, parang simula ng hustisya. Dumating ang Lunes ng umaga na may malupit na sikat ng araw at uri ng kaliwanagan na nagmumula sa pag-alam na malapit mong baguhin ang lahat.
Umupo ako sa apartment ko na may kape at telepono. Naghihintay sa tawag ni Rosalinda. Dumating ito sa 7:47 ng umaga. Sabi niya, kakaserve lang sa kanila. Umalis ang process server, 30 segundo na ang nakaraan. Ginoong Santos, dapat mong marinig sila. Makakapag-record ka ba? Tanong ko. Ginagawa ko na. May rustling sound habang ipinoposisyon niya ang phone. Hintayin mo. Pagkatapos ay narinig ko ito. Ang boses ni Kimberly na matalim sa pagkalito. Ano ito? Rustling ng papels. Mahabang kakilakilabot na katahimikan. Pagkatapos ay si Brian, tumataas ang boses. Nag-file ng lawsuit si tatay. Sumasakdal siya sa atin. Ipapakita mo. Mas matigas na ang boses ni Kimberly. Higit pang rustling. Pagkatapos ay ganap na katahimikan. Ang uri ng katahimikan na darating bago sumabog. Hindi, lumitaw ang boses ni Kimberly. Strangled, disbelieving. Hindi ito ang gusto ni Brian. Ano ang sabi? Hamon niya ang house gift. Claim fraudulent. Gusto niyang ibalik ang bahay. Tumaas ang boses ni Kimberly. Gusto niyang ibalik ang bahay. Hindi niya kaya iyon. May criminal complaints din siya. Attempted fraud, conspiracy to file false charges, elder abuse. Nabasag ang boses ni Kimberly. Sabi mo hindi siya lalaban. Sabi mo isa lang siyang malungkot na matandang tatanggap ng anumang ibigay natin. Hindi ko inakala. Hindi mo inakala. Sumigaw si Kimberly. Hukom siya, Brian. Kilala niya ang bawat abogado sa Maynila. Kilala niya ang sistema sa loob at labas. At sinabi mo na harmless siya. Harmless siya. Hindi siya lumaban noon. Ngayon lumalaban siya. May sumasalampak. Siguro fist sa mesa. Hula ko. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Kung i-void niya ang gift, mawawala ang bahay. Ang bahay na binayaran natin ng utang. Ang bahay na kinuha natin ng second mortgage. Magiging mas malaki ang utang natin kaysa. Bigla siyang tumigil. Naisip ko siyang nagkalkula. Nanonood sa pagbagsak ng perfect plan niya sa mga numero na hindi nag-add up. Magkakaroon tayo ng abogado. Mahinang sabi ni Brian. Lalaban tayo. Sa anong pera, Brian? Sa anong pera? Lumamig ang boses ni Kimberly mula sa galit tungo sa mas nakakatakot. Maxed out na tayo. Ang credit cards, ang loans, lahat. Ginastos natin lahat dahil akala natin may oras pa. Akala natin makukuha natin ang bahay at pensyon niya. At pagkatapos ay magre-refinance tayo. Hindi mo ma-refinance ang bahay na hindi iyo. Malutong ang tawa niya, nababasag. Hindi mo ba nakikita? Nanalo na siya. Kahit panatilihin natin ang bahay, gagastusin natin ang lahat sa legal fees. Nawawasak tayo sa alinmang paraan. Halos hindi marinig ang boses ni Rosalinda. GNG, Kimberly, may kailangan ba kayo? Lumabas ka. Sumigaw si Kimberly. Narinig ko ang mga yabag, pagsara ng pinto. Pagkatapos ay mas malinaw na ang boses ni Rosalinda. Ginoong Santos, nasa laundry room ako. Hindi nila ako naririnig. Ginawa mo ng perpekto. Sabi ko, ligtas ka ba? Galit si GNG, Kimberly, pero hindi niya ako sasaktan. Kailangan niya ako para mag-testify na maayos ang lahat sa kanila. Tuyot ang tono ni Rosalinda. Hindi ko sa tingin niya naiintindihan na ako ang nag-record sa kanya. Ngumiti ako. Magpatuloy sa pag-record kung kaya mo. Mag-ingat. Halos tapos na ito. Pagkatapos namin mag-usap, tinawagan ko si Gerald. Alam na nila. Paano nila tinanggap? Tulad ng bahay ng cards na tinamaan ng bagyo. Nasiyahan ang tawa ni Gerald. Magkakaroon sila ng abogado. Siguro si Daniel Chen. Mahal siya, pero magaling. Humahawak ng maraming desperate cases. Hayaan silang mag-hear ng sinuman ang gusto nila. May ebidensya tayo, batas, at katotohanan. Huwag maging overconfident, Ricardo. Marumi ang laban ni Chen. Kaya rin natin. Sa loob ng batas, syempre. Nang hapon na iyon, nagbigay ako ng sarili kong drive pass sa bahay. Ang bahay ko. Nagsisimula na akong mag-isip nito ng ganoon ulit. Nakapark ang Mercedes sa driveway, nakikita si Brian sa harap na bintana. Naglalakad-lakad na may telepono sa tenga. Siguro tumatawag sa bawat abogado sa Maynila. Nagkukwote ng presyo na hindi niya kaya. Hindi ako tumigil, nagmaneho lang ng dahan-dahan. Na parang kapitbahay na nagmamaneho sa hapon. At tinamasa ang imahe ng panik na nilikha ko. 2 araw pagkatapos, tumawag si Gerald na may balita. Nag-hire sila ng Chen, tulad ng hula. Nagbayad ng 1.5 milyong retainer. Siguro ang huling savings nila. Nag-file na siya ng response na nag-claim ng undue influence. Ang elder abuse claims ay walang besehan. At engaging ka sa harassment.
Standard defense tactics. Nag-file rin siya ng motion to dismiss ang criminal complaints, claim false statements, at countersuit para sa emotional distress. Inaasahan ko ito. Kapag sinulok mo ang mga predator, kumagat sila pabalik. Ano ang response natin? I-file ang financial records na nagpapakita ng utang nila, ang recordings na nagpapakita ng premeditation, at ang sworn testimony ni Rosalinda. Nagre-request din ako ng expedited hearing dahil sa property dispute. Perpekto. 1 linggo pagkatapos, tumawag ulit si Rosalinda. Nag-aaway sila araw-araw, gabi-gabi. Sinisisi ni GNG, Kimberly si Ginoong Brian sa lahat. Sabi niya sinira niya ang buhay niya. Dapat siya ay nagpakasal sa mas matalino. Umupo lang siya at tinatanggap. Sumusunod pa ba siya sa defense nila? Sa tingin ko, pero Ginoong Santos, mukha siyang masama. Parang hindi pa natutulog sa mga araw. Patuloy siyang titig sa lumang larawan ninyo mula noong bata siya. Nakita ko siyang umiyak sa study kahapon. May humigpit sa dibdib ko. Binagsak ko ito. Ano si Kimberly? Malamig, kalkulado. Nagkaplano siya ng isang bagay. Nakikita ko, patuloy siyang tumatawag ng pribado. Patuloy na nakikipag-usap sa abogado nila. Panatilihin mo akong updated. Pero ang obserbasyon ni Rosalinda ay nakakaabala sa akin. Umiyak si Brian sa lumang larawan. May bahagi sa akin, napakaliit, napakatanga, na gustong tawagan siya, mag-alok ng paraan para makalabas sa gulo na nilikha niya. Pagkatapos ay naalala ko ang panonood mula sa halamanan, habang dumating ang pulis, para arestuhin ako sa mga krimeng hindi ko ginawa. Naalala ko ang punyit na blusa ni Kimberly, ang peking luha. Naalala ang recordings ng plano nilang ipahayag akong incompetent at ilagay sa facility. Hindi, gumawa si Brian ng pagpili. Ngayon ay mabubuhay siya sa mga parusa. Umupo ako sa apartment ko ng gabing iyon na may baso ng scotch, ang isa kong bisyo, at naisip ang panonood sa pagbagsak ng perfect plan nila. Ang mukha ni Kimberly na pumuputi habang binabasa ang lawsuit. Ang boses niya na nababasag habang naiintindihan nilang nag-underestimate sila sa akin. Ang mga kamay ni Brian na nanginginig habang naiintindihan na hindi siya ang mahinang matandang inakala niya. Mas mahusay ito kaysa sa anumang hatol na naibigay ko mula sa bench. Halos kasing kasya siya ng trial dahil doon magaganap ang tunay na palabas. Sa korte, under oath, bawat kasinungalingan na malalantad sa matinding liwanag ng batas. Itinaas ko ang baso sa walang laman na kwarto. Sa hustisya, bumulong ako, at sa pagtuturo sa anak ko ng aral na dapat niyang natutunan noon pa. Sinunog ang scotch, pero mas maliwanag ang kasiyahan. Ang Harris County Courthouse ay parang tahanan. Nilakad ko ang mga halway na ito sa 35 taon. Naghahatol sa mga kaso sa mga courtroom na katulad nito. Maliban ngayon ay hindi ako nakasuot ng robes. Nakasuot ako ng pinakamahusay na suite at nakaupo sa plaintiff's table. Malapit na mag-testify tungkol sa gabi na sinubukan akong sirain ng sarili kong anak. Si Judge Patricia Gomez ang naghahatol. Hindi kaibigan, pero kasamahan na iginalang ko sa tenur ko. Makatarungan siya, meticulous, at hindi magbibigay ng special treatment. Mabuti. Hindi ko kailangan ng pabor. Kailangan ko ng hustisya. Tumayo si Gerald para sa direct examination ko. Ginoong Santos, pakikalmahan mong ilaawan ang mga pangyayari noong Marso 15. Huminga ako at nagsimula. Nakatanggap ako ng text message mula sa anak ko, Brian. Pagkatapos ng 2 taon na katahimikan, inimbita niya ako sa hapunan -7 ng gabi. Sabi niya kailangan naming mag-usap. Huminto ako, hinayaan na lumubog iyon. Umaasa ako. Akala ko baka magkakaayos kami. Ano ang nangyari nang dumating ka? Hindi ako nakapasok. Si Rosalinda Garcia, na nagtrabaho sa pamilya namin sa 20 taon, hinintay ako sa pinto. Natatakot siya. Hinawakan niya ang braso ko at sinabi, "Huwag kang pumasok diyan. Tumakbo ka." Inihanda nila ang kakilakilabot. Sa kabilang aisle, nakaupo ng matigas si Kimberly, maskara ang mukha. Titig ni Brian sa mga kamay. Pinaniwalaan ko siya. Patuloy ko. Nagtago ako sa halamanan ng kapitbahay at nanood. 5 minuto pagkatapos, dumating ang 2 police cars. Nakita ko ang manugang ko na sumalubong sa mga pulis na may luha sa mukha at punyit ang blusa sa balikat. Ganap na katahimikan ang courtroom. Bahagyang lumapit si Judge Gomez. Naintindihan ko noon kung ano talaga ang dinner invitation. Hindi tungkol sa pagkakaayos. Bitag iyon. Plano nilang iparesto ako sa peking paratang. Ipinta ako bilang violent o unstable. At gamitin yon para magpetisyon ng guardianship sa akin. Gusto nila ang kontrol sa finances ko, pension ko, buhay ko. Tumango si Gerald. Seryosong akusasyon iyan.
May ebidensya ka ba? Mayroon po, Your Honor. Tumayo si Daniel Chen, ang abogado nila. Objection. Nag-i-speculate ang witness tungkol sa intent. Your Honor, putol ni Gerald ng maayos. May recordings kami na magpapakita ng malinaw ng intent. Pwede bang magpatuloy? Tinanguan ni Gomez. Magpatuloy. In-play ni Gerald ang unang recording. Ang boses ni Rosalinda, malinaw at matatag, nagbibigay ng konteksto. Ito ay na-record sa studio noong Marso 14 na. Gabi bago ang dinner invitation kay Ginoong Santos. Pagkatapos ay pinuno ng boses ni Kimberly ang courtroom. Malamig at kalkulado. Kapag nakuha na ang restraining order, madali na ang iba. Brian, itigil ang pag-aalala. Predictable ang tatay mo. Desperado siyang makita ang anak niyang mahalaga. Madaling manipulahin ang mga matatanda. Nanood ako sa mukha ni Brian na nagiging kulay ng lumang dyaryo. Gray, walang buhay, talo. Patuloy ang recorded voice ni Kimberly. Sasabihin natin sa pulis na inatake niya ako. Magkakaroon ako ng punyet na blusa, luha. Kailangan mo lang magmukhang takot at suportahan ang kwento ko. Kapag naesto siya, mag-file tayo ng emergency guardianship. Claim siyang mentally unstable, danger sa sarili at sa iba. Ang boses ni Brian sa recording, nag-aalangan. Paano kung hindi siya dumating? Kimberly, impatient. Darating siya. Tinawagan ko na ang pulis at sinabi na mag-standby. Sabi ko natatakot ako sa kaligtasan ko dahil sa threatening messages niya. Sumabog ang courtroom sa bulong. Bumaba ng matalim ang gavel ni Judge Gomez. Order. Itinigil ni Gerald ang recording. Hindi kailanman nagpadala ng threatening messages si Ginoong Santos, di ba? Wala. Ang text invitation ang tanging komunikasyon sa 2 taon. Isang mensahe mula sa phone niya sa akin. Tumayo ulit si Chen. Your Honor, tinatanong ng defense ang authenticity at legality ng recordings na ito. Legal na nakuha sa ilalim ng one-party consent law. Pinutol ni Gerald. Si GNG, Garcia ay may authorization mula kay Ginoong Santos, na legal owner ng property kung saan ginawa ang recordings. May dokumentasyon kami. Humigpit ang panga ni Chen. Alam niyang talo na siya. In-play ni Gerald ang isa pang clip. Mas maikli ito. Ang boses ni Kimberly. Kapag dumating ang pulis at wala siya, sasabihin natin na tumakas siya pagkatapos akong atakehin. Nagdadagdag ng credibility. Pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa guardianship petition. Kapag kontrol na natin ang accounts niya, mabubuhay na tayo ng nararapat sa amin. Ang nararapat sa amin sa pensyon niya sa bahay niya, habang siya ay bulok sa facility. Diretso akong tumingin kina Brian at Kimberly. Hindi makaharap ni Brian ang mga mata ko. Nanginginig nang nakikita ang mga kamay niya. Nakakuyom sa mesa. Nakaupo ng matigas si Kimberly. Pero nakikita ko ang pagdatrabaho ng muscles sa panga niya. Puti ang knuckles kung saan hinawakan ang armrest. Iyon ang dinner ninyo, sabi ko ng mahina, naririnig sa silent courtroom. Ang menu ay ang kalayaan ko, dignidad ko, at life savings ko. Sa kabutihang palad, binalaan ako ng kasambahay bago ako makaupo. May ilan sa gallery na tumawa bago nila napansin. Kahit ang labi ni Judge Gomez ay bahagyang gumalaw. Sinubukan ni Chen ang damage control sa cross-examination. Ginoong Santos, hindi ba totoo na may contentious relationship kayo ng anak ninyo? 2 taon kaming walang relasyon. Hindi ko sa tingin yon contentious. Tinanggihan mo ang investment sa business ventures niya. Controlling ka, withholding financial support. Tinanggihan ko ang pagbibigay ng buong pension fund sa investment scheme na hindi ko ma-verify. Iyon ang tawag sa pagiging prudent, hindi controlling. Ginagamit mo ang connections mo sa legal system para mag-wage ng vendetta. Ginagamit ko ang legal system eksakto kung paano ito idinisenyo para humingi ng hustisya kapag may nagtatangkang mag-fraud. Ngumiti ako ng payat. Kung vendetta iyan, kung gayon bawat plaintiff na nag-file ng suit ay guilty din. Hindi ako maalog ni Chen. 35 taon ng courtroom experience ang nangangahulugan na alam ko ang bawat trick, bawat trap, bawat paraan na pwedeng subukan ng abogado na i-discredit ang testimonya. Nang bumaba ako, tinawag ni Gerald si Rosalinda. Nag-testify siya ng malinaw, kalmado, tungkol sa pagdinig ng plano nila, tungkol sa babala sa akin, tungkol sa pag-record ng susunod na usapan sa authorization ko. Inatalk ni Chen ang credibility niya. Selos kay Kimberly, financial incentive para tulungan ako. Pero matatag si Rosalinda. 20 taon akong nagtrabaho sa pamilya Santos. Sabi niya ng mahina. Nakita ko si Ginoong Santos na mag-isa na palakihin si Brian pagkatapos mamatay ang asawa niya. Nakita ko siyang magsakripisyo ng lahat para sa batang iyon. Nang marinig ko silang nagpaplano na sirain siya, hindi ako nanahimik.
May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa sweldo. Sa oras na nag-adjourn si Judge Gomez para sa lunch, tapos na ang pinsala. Nakikita ko ito sa posture ni Chen. Sa paraan na hindi magkatinginan sina Brian at Kimberly. Nanalo tayo, bulong ni Gerald habang naglalabas. Hindi pa tayo nanalo, sagot ko. Pero hindi ko napigilan ang pagngiti. Ang afternoon session ay nagdala ng financial experts na nagtestify tungkol sa utang ni Brian at Kimberly, ang pattern ng paghiram, ang desperasyon. Nagteke ng notes si Judge Gomez, nagdanggi ng matatalim na tanong, at sa wakas ay inanunsyo na mag-o-order siya ng forensic financial examination at magre-reconvene sa 30 araw. Habang naglalabas kami, nahuli ko ang mata ni Kimberly. Sa isang sandali, nahulog ang maskara niya. Nakita ko ang takot doon, hilaw at hindi may kakaila. Mabuti. Ngayon alam niya kung ano ang pakiramdam. Nagbalik sila ng malakas. Kinailangan kong humanga sa estratehiya, kahit kinamumuhian ang taktika. 3 araw pagkatapos ng hearing, tumawag si Gerald. Nag-file sila ng countersuit. Emotional distress, harassment, abusive legal process. Claim nila na ginagamit mo ang korte para parusahan si Brian sa pagiging independent. Absurd yon. Estratehiko rin. Sinusubukan nilang magmudi ang tubig. Gawing vindictive ang itsura mo. Alam ni Chen na talo siya sa main case, kaya gumagawa ng chaos. Kinuha ito ng local news ng gabing iyon. Nanood ako mula sa apartment ko, habang nakatayo si Kimberly sa hagdan ng korte na may demure dress. Malungkot ang ekspresyon. Nalulungkot ako, sabi niya sa reporter, pinupunasan ang mga mata. Hindi matanggap ni Ricardo Santos na may sariling buhay ang anak niya. Ang lawsuit na ito, ang mga akusasyon, ay revenge dahil ayaw ni Brian na ibigay ang buong future niya para kontrolin ng tatay niya. Kinain ito ng reporter, bata at seryoso. May ilan daw na tinatawag na bitter old judge si Ginoong Santos. Nag-abuso sa connections. Pinatay ko ang T. Bitter old judge. Tama. Tumunog ang telepono ko. Huwag kang mag-alala, sabi ni Gerald. Hindi mahalaga ang public opinion sa korte. Ang ebidensya ang mahalaga. Pero sumakit pa rin. 35 taon akong nagtayo ng reputation para sa fairness, para sa integridad. Ngayon ang asawa ng anak ko ay pinipinta ako bilang tyrant sa evening news. Kinabukasan ay mas masama ang balita. Nag-hire si Chen ng digital forensics expert na claim na may signs of editing ang recordings. Hindi alintana na certified ng sarili naming expert na authentic. Nagtatanim si Chen ng doubt. Motion to exclude the recordings as evidence, sabi ni Gerald. Nag-argue siya na unreliable. Kaya ba niyang manalo? Hindi. Pero kaya niyang mag-delay. Magpapagastos ng oras at pera sa pakikipaglaban dito. Magkakaroon ng isa pang hearing si Gomez. Kailangan ng expert testimony mula sa magkabilang panig na nagkakahalaga ng pera na wala sila. Ngumiti ako ng malungkot. Hayaan silang maghukay ng mas malalim na butas. Pero patuloy ang attack. Anonymous letters sa opisina ni Judge Gomez na claim na intimidate ko ang witnesses. Reklamo sa Bar Association tungkol sa conduct ni Gerald. Mga artikulo sa legal blogs na nagtanong kung dapat bang payagan ang dating hukom na magsuwi sa jurisdiction kung saan sila nagtrabaho. Desperado sila. Sabi ni Gerald sa emergency meeting, naghahagis ng lahat sa dingding para makita kung ano ang dumidikit. Gumagana naman. Nagpapagastos tayo ng oras sa pagdepensa sa halip na atake, pansamantala. Naggalat si Gerald ng bagong dokumento sa desk niya. Dahil habang abala sila sa YAR campaign, abala rin ako. Bank statements na nagpapakita na nagtoke sila ng second mortgage sa bahay 3 buwan na ang nakaraan. Credit card statements na nagpapakita ng luxury purchases sa parehong linggo na sinabi nilang halos hindi nakakalutang. At ito, inislide niya ang dokumento ng may kasiyahan. Si Kimberly ay may 3 active judgments laban sa kanya sa ibang bansa. Total debt 8 milyong piso. Iyan ay karagdagan sa utang na nadokumento na natin. Tinitigan ko ang mga papeles. Kaya hindi lang utang sila. Nalulunod sila. Eksakto. At ang bahay ko, ang life raft nila. Kailangan nila akong mawala para makahiram ng malaya laban dito. Baka ibenta pa. Nagbuzz ang telepono ko. Numero ni Brian. Tinitigan ko ito ng matagal bago sumagot. Tatay. Basag ang boses niya. Tatay, pakikalmahan mo. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-uusap na tayo. Hindi ganito, personal. Pakikalmahan mo. Kailangan kong magpaliwanag. Magpaliwanag ng ano? Kung paano mo ako pinaplano na ipaaresto. Kung paano mo ako gustong ilok at magnakaw ng lahat ng pinaghirapan ko. Hindi yon ang ideya ko, Kimberly. Kinumbinsi niya ako na tumatanda ka.
na kailangan mo ng proteksyon. Protection. Tumawa ako ng malupit at mapait. Iyon ba ang tawag mo rito? Pasensya na. Sobrang pasensya na. Kung kaya ko lang ibalik, pero hindi mo kaya. Iyon ang tungkol sa mga pagpili, Brian. Ginawa mo ang sa iyo. Ngayon mabuhay ka sa mga parusa. Alam kong hindi ko deserve ang forgiveness, pero tatay, sinisira niya ako. Ang lawyer fees, ang away. Hindi ako makatulog. Hindi ako makaisip. Nawala ang lahat. Tinanggal ako sa trabaho dahil sa skandal. Mawawala rin ang bahay. Mabuti, sabi ko ng malamig. Hindi naman talaga iyon. Pakikalmahan mo, nagmamakaawa ako. I-drop ang suit. Isusuko ko ang bahay. Ibabalik ko ang lahat. Pakikalmahan mo lang. Isinara ko ang mga mata. Sa isang sandali, narinig ko ang 8 taong gulang na umiyak sa sugat sa tuhod. Ang teenager na humihingi ng tulong sa homework. Ang binata na nagpapasalamat sa akin sa college graduation. Pagkatapos ay naalala ko ang punyet na blusa at peking luha at plano na iloka ko. Gusto mo akong mawala, Brian. Nakukuha mo ang wish mo, pero hindi sa paraang plano mo. Huminto ako. Makikita kita sa korte. Binaba ko bago siya makasagot. Maingat na nanood sa akin si Gerald. Mahirap iyon. Kailangan. Tumayo ako ng tuwid sa jacket. Ano ang susunod na hakbang natin? Bumabalik ang forensic financial report sa susunod na linggo. Kapag nakita ni Gomez ang buong saklaw ng paghiram at paggastos nila, maghahatol siya sa pabor natin sa house transfer. Pagkatapos ay tungkol na lang sa criminal charges. At ang countersuit nila, mamamatay iyon. Walang merit, walang ebidensya. Alam ni Chen iyon. Nag-ingay lang siya. Isang linggo pagkatapos, dumating ang report ng eksperto na parang bomba. Mga pahina ng dokumentasyon na nagpapakita ng systematic financial deception, fraudulent borrowing, deliberate exploitation ng house gift. Ang hukom na nag-review nito ay tinawag itong isa sa pinakamalinaw na kaso ng fraudulent conveyance na nakita niya. Sinubukan ni Chen ang huling desperate move. Claim na course ko ang testimonya ni Rosalinda. Pinatay ito ni Gomez sa 3 pangungusap. Umupo ako sa apartment ko ng gabing iyon at naramdaman ang pagbabago. Hindi tagumpay, hindi pa, pero inevitability. Nagsimulang umikot ang makinarya ng hustisya at wala nang magagawa nila para pigilan ito. Nakaschedule ang final hearing sa Hunyo. 3 linggo na lang. 3 linggo hanggang sa alinman ay maibalik ko ang lahat ng sinubukan nilang kunin o panoorin silang makatakas sa parusa. Pero maingat kong itinayo ang kasong ito, ladrilyo sa ladrilyo ng legal, at alam ko sa katiyakan na nagmumula sa mga dekada sa courtroom kung paano ito matatapos. Nagtaya sila ng lahat sa kahinaan ko. Oras na para singilin ang utang nila. Dumating ang Hunyo 23 na may mabigat na init at walang ulap na langit. Nagbihis ako ng pinakamahusay na suit, ang charcoal gray na isinusuot ko para sa importanteng verdicts noong nasa bench pa ako. Nakita ko si Gerald sa labas ng korte. Neutral ang ekspresyon. Handa ka na ba? Tanong niya. Handa na ako sa 3 buwan. Puno ang courtroom ni Judge Gomez. Nakilala ko ang ilang reporter sa likod. Ilang abogado na kilala ko sa mga taon. Curious na observers na naakit sa drama ng dating hukom na sumasakdal sa sariling anak. Nakaupo sina Brian at Kimberly sa defense table kasama si Chen, na mukhang lalaki na malapit nang makita ang paglubog ng barko. Pumasok si Gomez, tumayo kaming lahat, at hindi nag-aksaya ng oras. Na-review ko ang lahat ng submissions, expert reports, testimony, at ebidensya. Ito ang hatol ko sa Santos laban Santos. Katahimikan ang courtroom. Naririnig ko ang paghinga ni Brian mula sa 15 talampakan. Mabilis, mababaw, panic. Una, tungkol sa petition na i-void ang gift ng real property. Inayos ni Gomez ang salamin. Diretso tumingin kina Brian at Kimberly. Ang ebidensya na ipinakita ay nagpapakita ng malinaw na fraudulent intent. Text messages, recordings, at financial documents ay nagpapakita na tinanggap ng defendants ang property gift habang sabay na nagpaplano na samantalahin ang plaintiff para sa karagdagang pondo. Nang tanggihan, nag-orchestrate sila ng elaborate scheme para ipaesto siya sa peking paratang, mag-establish ng grounds para sa guardianship at financial control. Ganap na pumuti ang mukha ni Kimberly, hindi maputla, puti na parang inalis ang bawat patak ng dugo. Hinawakan niya ang gilid ng mesa, matalimang knuckles na parang kutsilyo. Ipinahayag na void ab initio ang gift transfer, invalid mula simula. Babalik ang property kay Ricardo Santos. Kailangang umalis ang defendants sa loob ng 30 araw. Gumawa si Brian ng tunog, isang bagay sa pagitan ng hininga at hikbi.
Inilagay ng abogado niya ang kamay sa balikat niya para patatagin. Pero gumuho na si Brian. Tumungo ang ulo sa mga kamay. Pangalawa, tungkol sa damages, matatag at clinical ang boses ni Gomez. Ang defendants ay jointly and severally liable para sa court costs, attorney fees, at compensatory damages na 5 milyong piso. Pwede pang inegotiate ang payment plan terms. Pero nakatayo ang judgment. 5 milyong piso na wala sila. Nanood ako sa lalamunan ni Kimberly na gumagalaw. Nanood sa pagsubok niyang lumunok, magsalita. Panatilihin ang easy composure. Pero ipinagkanulo siya ng mga kamay. Nanginginig ng sobra kaya kailangan niyang pindutin ng patag sa mesa para itago. Sa wakas, patuloy ni Gomez, inirefer ko ang kasong ito sa opisina ng district attorney para sa criminal investigation. Ang ebidensya ng conspiracy at attempted fraud ay substantial at warrant prosecution. Doon nabali si Kimberly. Hindi obvious, hindi siya sumigaw o umiyak, pero nakita ko. Ang paan ng pagbagsak ng balikat, ang pagbagsak ng perfect posture ng paunti-unti, ang paraan ng pagdingin niya kay Brian na may galit o desperasyon, at hindi niya kayang harapin ang mga mata. Adjourned ang korte na ito. Bumaba ang gavel na parang gililotina. Nagsimulang gumalaw ang mga tao, nag-uusap ng mahina, pero nakaupo ako ng frozen, nanonood sa kanila. Nagsasalita ng urgent si Chen kay Kimberly, pero hindi siya nakikinig. Titig siya sa wala, mukha na basag na lampas sa pag-aayos. Si Brian ay umiyak ng bukas, nanginginig ang katawan sa higbi na hindi mapigilan ng abogado. Pakiramdam ko ay walang laman, hindi triumphant, hindi vindicated, walang laman, na parang nanalo sa digmaan. Pero nawala ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. 3 linggo pagkatapos, tumawag ang EA. Nakapag-reach kami ng plea agreements sa parehong defendants. Sabi niya sa akin, si GNG Santos ay makakatanggap ng 2 taong probation, 200 oras community service, at no contact order. Ang anak mo ay makakatanggap ng 1-year probation at mandatory counseling. Sumang-ayon silang pareho kaysa mag-risk ng trial. Mabuti, sabi ko. Bagaman hindi ako sigurado kung ibig sabihin ko yon. Sa araw na pinirmahan nila ang plea agreements, nanood ako mula sa halway ng korte. Pinirmahan ni Kimberly nang nanginginig ang pen sa kamay. Ginagabayan ng abogado sa bawat linya. Tuwid ang likod niya. Nakabawi siya ng kaunti. Pero ang mga kamay niya ang nagkwento ng totoong istorya. Pagkatapos, lumabas siya nang hindi tumitingin sa sinuman. Ang heels na kumakalampag sa marmol na parang baril. Mas matagal si Brian. Umupo siyang titig sa papeles, hovering ang pen, habang nagbubulong ang abogado ng urgent. Sa wakas, pumirma siya. Habang tumatayo para umalis, nakita niya ako. Nagdagpo ang mga mata namin sa halway. Pulang-pula ang mga mata niya, devastated, nagmamakaawa. Tumagal siya ng hakbang patungo sa akin. Tatay, basag ang boses. Tatay, hindi ko. Mas matigas ang salita kaysa inaasahan. Tinitigan ko ang anak ko. Talagang tinitigan. Nakita ang batang siya, ang lalaking naging, ang mga pagpili na humantong dito. Pinili mo ito, Brian. Pinili mo siya. Pinili ang kasinungalingan. Pinili mo akong sirain kaysa maging tapat. Ito ang itsura ng pagpili ng mali. Pasensya na. Sobrang pasensya na. Hindi na ayos ng sorry. Lumakad ako palayo, nagsimulang maglakad. Gusto mo akong mawala. Nakukuha mo ang wish mo. Mabuhay ka rito. Pakikalmahan mo. Basag ang boses niya. Pakikalmahan mo, tatay, huwag. Pero nagpatuloy ako sa paglakad bababa ng halway, sa mga pinto, sa sikat ng araw na masyadong maliwanag. Sa likod ko, narinig ko siyang tuluyang nabali. Narinig ko ang abogado niyang sinusubukang pakikalmahan. Hindi ako tumingin pabalik. Hindi ko kaya. Kung tumingin ako pabalik, baka malala ko ang pagtuturo sa kanya magbisikleta. Baka malala ko ang graduasyon niya, ang kasal niya, lahat ng sandali bago nagkamali ang lahat. Mas mabuti na maalala kung ano ang sinubukan niyang gawin. Mas mabuti na maalala ang takot ni Rosalinda, ang mga police cars, ang punyet na blusa ni Kimberly. Mas mabuti na maalala na willing ang anak ko na ilok ako at magnakaw ng lahat ng pinaghirapan ko. Nang gabing iyon, mag-isa sa apartment ko sa huling pagkakataon. Nagbuhos ako ng scotch at nagtuos sa walang laman na kwarto. Sa hustisya, bumulong ako, at sa presyo ng pagtataksil. Sinunog ang scotch, pero hindi kasing dami ng tagumpay. 2 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa foyer ng bahay ko. Ang bahay ko ulit, at naramdaman ang pagdiklop ng panahon. Pareho ang oak floors na pinili ko 30 taon na ang nakaraan. Pareho ang crown molding na ipinilit ko. Parehong umaga na liwanag na dumadaloy sa bintana na ipinosisyon ko ng tama. Pareho ang lahat.
Iba ang pakiramdam ng lahat. Ginoong Santos, lumitaw si Rosalinda mula sa kusina. Pinupunasan ang kamay sa apron. Saan ko ilalagay ang mga boxes mula sa study? Iwan mo muna. Pag-uusapan natin mamaya. Ngumiti ako sa kanya. At Rosalinda, Ricardo na lang. Napakarami na nating pinagdaanan para sa formalities. Ngumiti siya pabalik. Ang uri ng ngiti na may dalang mga taon ng shared history. Pinahir ko siya full-time sa double ng binabayaran ni Kimberly. Fair wages para sa extraordinary loyalty. 3 araw ang kinuha ng paglipat. 2 linggo lang ang kinuha ni Brian at Kimberly para umalis sa halip na 30. Kumuha lang ng legal nila, na hindi marami. Ang mga furniture na ibinigay ko bilang wedding gifts ay nanatili. Ang Mercedes na hiniram nila ay repossessed. Ang buhay na itinayo nila sa fraud at borrowed time ay nawasak. Naupo ako sa lumang armchair sa back porch, kape sa kamay, at tinitingnan ang hardin na bahagyang nag-wield sa kawalan ko. Kailangan ng trabaho para maibalik, pero may oras ako. Oras at kapayapaan, at pag-aari ng lahat ng sinubukan nilang magnakaw. Nagdala si Rosalinda ng mail. Dumating ito kahapon. Hindi ako sigurado kung gusto mong makita. Sulat kamay ni Brian. Kilala ko agad. Kahit matagal na mula nang makita. Mabigat ang sobre sa kamay ko. Binuksan ko ng dahan-dahan. Tatay, nagsimula. Walang dear. Walang preamble, lamang ang salitang parehong intimate at malayo. Alam kong hindi ko deserve ang forgiveness. Alam kong unforgivable ang ginawa ko. Pero kailangan mong malaman na tama ka sa lahat. Tungkol kay Kimberly, sa pera, sa mga pagpili ko. Mahina at tanga ako at hinayaan kong manipulahin dahil mas madali kaysa tumayo para sa tama. Naghihiwalay na kami ni Kimberly. Sinisisi niya ako sa pagkawala ng lahat. Sabi niya sinira ko ang buhay niya sa hindi pagiging sapat na matalino para outsmart ang sarili kong tatay. Hindi na. Ako nakikipagtalo. Tama siguro siya. 2 trabaho na ako ngayon. Sinusubukang bayaran ang judgment at mga utang na naipon namin. Nakatira sa studio apartment sa Quezon City. Hindi marami, pero honest. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, honest ang buhay ko. Iniisip kita araw-araw. Tungkol sa lalaking ikaw, ang tatay na ikaw, kung gaano ko kasama pinagdaksil lahat. Hindi ako humihingi ng forgiveness dahil hindi ko deserve. Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko na ngayon ang itinapon ko. Pasensya na, tatay, sa lahat. Brian. Binasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay maingat na itinupi at isinilid babalik sa sobre. Pumasok ako sa study ko. Ang study ko na naibalik at akin. At inilagay ang sulat sa top drawer ng desk ko. Baka isang araw ay sagutin ko. Baka isang araw ay sapat na ang pagkakapekas ng sugat para payagan ang pagkakaayos. Pero hindi ngayon. Ngayon ay may bahay akong ibalik, hardin na ibalik, buhay na ibalik mula sa mga guho ng pagtataksil. Tumunog ang doorbell, sinagot ni Rosalinda, at narinig ko ang pamilyar na boses. Mga kasamahan mula sa dating korte ko na dumadalaw para salubungin ako sa pagbabalik. Ginugol namin ang hapon sa porch na umiinom ng kape at nagpapalitan ng kwento. At sa unang pagkakataon sa 5 taon, naramdaman ko ulit ang sarili ko. Habang lumulubog ang araw sa hardin na itinanim ko mga dekada na ang nakaraan. Nakatayo ako mag-isa sa porch at naisip ang mga hapunan na hindi nangyari, ang mga invitation na bitag, ang mga anak na nagkamali at mga tatay na pumili ng hustisya. Gusto nila ng hapunan, gusto ako na nakaupo sa mesa ng disenyo nila, kumakain ng anumang lason na inihanda nila. Sa halip, nakuha nila ang 5-course meal ng parusa, appetizer ng legal action, entry ng financial ruin, side dish ng criminal charges, dessert ng public humiliation, at after-dinner mint ng permanenteng paghihiwalay. Hindi ang menu na plano nila, pero eksakto ang kinita nila. Itinaas ko ang kape sa walang laman na hangin. Sa survival, bumulong ako, at sa pagtuturo sa matandang anak ng bagong aral. Sa kung saan sa Quezon City, siguro natatapos ni Brian ang 2nd shift, pagod at mag-isa. Sa kung saan sa labas ng estado, siguro nagpaplano si Kimberly ng susunod na target, walang natutunan. At dito sa bahay ko, sa porch ko, sa buhay ko, sa wakas ay ganap akong malaya. Matamis ang hangin ng gabi. Matibay ang bahay. Nahatid ang hustisya. At mayroon akong lahat ng oras sa mundo para tamasahin ito. Uminom ako ng kape at ngumiti. Hindi mapait ng ngiti. Hindi triumphant ng ngiti. Lamang ang tahimik na kasiyahan ng isang lalaki na lumaban para sa kanya at nanalo. Mainit na sumasalamin ang ilaw ng bahay sa likod ko. Humuhuni si Rosalinda sa kusina. Naghihintay ang hardin ng umaga sa trabaho ng pagpapanumbalik. At ako ay nasa bahay na. Sa wakas,
Tunay na nasa bahay na. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakikalmahan mong i-like ang video na ito, i-subscribe ang channel, at ibahagi ang iyong impressions ng kwento sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.